Anong gagawin sa vlog? About naman sa mga vlog ko, hindi po 'yan basta-basta di ko 'yan basta-basta i-take down kasi unang-una 'yan po ay intellectual property ko and 'yan po ay collaboration effort ano, hindi lang po siya ang nasa vlog, hindi lang siya yung ano ng vlog. Actually ano lang kumbaga sila ay kumbaga sa ano kung ihahantulad natin sa TV, parang artista gano'n. 'Pag ang artista ba may mga pelikula tapos after nung halimbawa may artista na may mga serye, after ba nung serye is pinapatanggal nila yung serye, hindi po. Yan po ay collaborative efforts and yan po ay aking property ano, kung gusto nilang i-take down meron diyan tamang ano, usapan about diyan. Idaan sa legal way, legal action 'no, pero hindi po yan basta-basta. Unang-una diyan naman po sa mga vlog ko is malinis po yan, wala pong masama sa vlog ko at pangalawa yan po ay may pahintulot. Every vlog natin is talagang, nagpapaalam tayo. Yan po ay may permiso. Ano po, yan po ay ano, yun nga 'no, yan po ay ginusto nila, 'di po tayo namimilit at wala tayong inaabuso or inaargabyado sa vlog na yan. Mga kasolid viewers, minsan ang problema sa social media hindi na tungkol sa views kundi tungkol na sa ANS video. Kasi habang ang iba nag-aaway sa comment section, may mas mabigat na tanong ngayon. Pwede bang ipatake down ang isang video? At kapag ba sinabi ng isang tao na tanggalin ang content, obligado ka bang sumunod? At ito na nga mga kaibigan, usap-usapan ngayon ang umano'y request ni Venzi na ipatake down ang ilang video sa channel ni Kalinga Prab. Pero teka muna. Simpleng delete mo yan lang ba ito? O may legal basis ba talaga? Dahil tandaan natin. Sa YouTube, hindi porket galit ka automatic pwede mo nang paburahin ang content. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin. Ano ang posibleng legal issue dito? Kailan valid ang takedown request? At ano ang dapat gawin ni Kalinga Prab para hindi siya maipit sa mas malaking problema sa hinaharap? Kaya humanda na kayo dahil hindi ito simpleng chismisan lang. Ito ay usapang karapatan, batas, at social media responsibility. Alam niyo mga kaibigan, maraming content creator ang akala nila kapag uploaded na ang video, tapos na ang laban. Pero ang totoo, doon pa lang minsan nagsisimula ang problema. Lalo na kapag may taong nagsasabing, hindi ako pumayag. O tanggalin mo ang video ko. O sinisira niyo ang pangalan ko. At dito pumapasok ang malaking tanong. Ilay karapatan la Venzi magpatake down? Ang sagot depende. Hindi automatic. Hindi rin automatic hindi. Depende yan sa nilalaman ng video. Kung halimbawa, may paninirang puri, maling impormasyon, private conversation na hindi dapat inilabas, o content na nakakasira sa dignidad ng isang tao, maaari talagang gamitin yan laban sa isang channel. At tandaan natin, kahit public figure ka o vlogger ka, may limit pa rin ang content creation. Hindi porket content ay pwede nang sabihin lahat. Kung ang video naman ay reaction lamang, may public interest, opinion-based, at walang malinaw na malicious intent, hindi rin basta-basta mapapatake down yan. Kaya nga maraming creators ang nagsasabi, freedom of expression yan. Pero ito ang problema minsan. Ang ibang content creator, sa sobrang gigil sa views, nakakalimutan na nila ang salitang responsibilidad. At minsan naman ang ibang taong involved sa issue kapag hindi nagustuhan ang comments ng netizens. Ang unang naiisip, ipatake down. Parang cellphone lang na naghahang, restart agad. Pero hindi ganun kasimple ang batas online. Iyan din dapat gawin na Kalinga Prab. Kung ako ang tatanungin mga kaibigan. Unang-una, huwag pairalin ang init ng ulo. Kasi kapag emosyon ang pinairal online, mas lumalaki ang problema. Dapat i-review mabuti ang mga videos. Tanungin. May defamatory ba? May private info bang nailabas? May statements bang walang ebidensya? May content bang pwedeng ma-misinterpret bilang harassment? Dahil kahit gaano kalakas ang isang channel, kapag may legal weakness ang content, pwede talagang ma-report yan. Iwasan ang mga linyang parang nanghuhusga agad. Ito ang delikado sa commentary channels minsan. Kapag opinion, dapat larong opinion lang. Hindi yung parang ikaw na ang judge, fiscal, at Supreme Court sa isang video. Kasi once na magmukhang accusation without proof, dyan pumapasok ang possible legal complaints. Mag-ingat sa mga supporters na masyadong matindi umatake. Aminin natin minsan hindi na yung creator mismo ang problema, kundi yung comment section. Kapag ang audience nagsimula ng mangbash, mang-threaten, o mang-insulto at parang in-encourage pa, pwede rin niyang gamitin laban sa channel. Kaya mahalaga rin ang responsible community management. Ngayon pag-usapan natin ang legal reality. Sa YouTube may iba't ibang dahilan ng takedown. Copyright, harassment, cyberbullying, privacy complaints, defamation-related reports. At kapag maraming reports, kahit minsan wala pang final judgment, pwedeng maapektuhan ang video o mismong channel. Kaya hindi sapat na marami akong supporters.
Ang mahalaga, malinis ba legally ang content? Dahil sa dulo, YouTube policies pa rin ang masusunod. At minsan mga kaibigan, ang social media ngayon parang barangay na may wifi. Kapag may issue imbes na mag-usap ng maayos, diretso upload agad. Tapos yung audience, part isa na saan? May resibo ba? Palive naman. Habang yung abogado siguro sa gilid, may pang-file ba kayo? Kaya minsan kailangan din talaga ng konting preno bago pindot ng upload. Sa totoo lang walang panalo kapag parehong kampo puro galit ang pinapairal. Dahil habang tumatagal mas nasisira ang pangalan ng bawat isa. At ang pinakaapektado, yung supporters na dating nanonood lang para ma-inspire ngayon napapasama na sa toxic na away online. Kaya sana kung kaya pang ayusin privately mas mabuti. Pero kung public issue na talaga ito dapat parehong kampo marunong rumespeto sa legal boundaries. Kaya mga kaibigan ano sa tingin nyo? Kapag may humihiling ng video takedown, dapat bang sundin agad? O dapat bang ipaglaban ang freedom of expression? At sa sitwasyon ni Kalinga Prab, ano ang pinakamatalinong hakbang para hindi lumaki pa ang legal issue? Comment nyo ang inyong opinyon. Pero tandaan natin, magkaiba ang matapang sa mapanira. At sa panahon ngayon isang upload lang pwedeng magbigay ng views. O pwedeng magdala ng kaso. Kung nagustuhan niyo ang komentary na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Hanggang sa susunod. Ingat sa salita, ingat sa upload at maging responsible online.